Kapag namatay tayo, gaano man karaming pera ang naimpok mo, pag namatay ka, kahit piso, wala kang madadala. Ang tanong, ate, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Hindi mo alam. Ate, alam mo ba kung bukas buhay ka pa? Ito ang realidad. Kahit ikaw ay magtago man, hindi mo matatakasan ang kamatayan sapagkat ang kamatayan ay dumarating ng biglaan. Kapag namatay tayo, gaano man karaming pera ang naimpok mo or naitago mo, pag namatay ka, kahit piso, wala kang madadala pag namatay ka. That is reality. Bakit po? Meron na pa kayo nakita na matay na dala niya yung sasakyan niya? Meron na pa kayo nakita na matay na dala niya yung cellphone niya? Meron na pa kayo nakita na matay na dala niya yung bahay at yung ari-arian niya? Di ba wala? Dahil sinabi ng mga ngaral 5:16, nakakalungkot isipin, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay din naman tayong walang dala. Kung paano daw ipinanganak tayo, di ba? Ubad na ubad, walang dala. Meron na ba kayo nakita ipinanganak, meron ng kwintasan? Meron na ba kayo nakita ipinanganak, meron ng agad damit? Ganun din pag namatay tayo, wala tayong madadala. Kaya ang pinakamahalaga ngayon, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil tayong lahat ay mayroong kaluluwa. At hindi po dito nagtatapos. Ang akala kasi ng tao, kapag tayo po ay namatay, tapos na daw ang buhay. Pero hindi po totoo, sapagkat pag namatay tayo, diyan po mag-uumpisa yung eternal, yung buhay na walang hanggan. Halimbawa, pag ako po namatay, pag namatay po ako, ito po yung mamamatay sa akin, ito po physical na ito. Mabubulok po yan sa sementeryo, babalik sa alikabok. Ang aking espiritu babalik sa Diyos, at ang aking kaluluwa ay mananatiling buhay na haharap sa hukuman ng Diyos. Sinasabi ng Hebreo 9:27, minsan lamang mamamatay ang tao pagkatapos ay ang paghukom. Kaya ang tanong, pag namatay ka, sigurado ka na bang ligtas ang kaluluwa mo? Gusto nyo ba na maging siguradong ligtas ang kaluluwa nyo? Ayon sa Bible, ano ba ang dapat natin gawin para tayo po ay maligtas? Sabi po ng Gawa chapter 2 verse 38, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo at mapapatawad ang iyong kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kailangan na po nating magsisi. Nasabi ng Acts 3 verse 19, magsisi at manumbalik sa Diyos. Dahil ang kasalanan na hindi pinagsisisihan, delikado. Dahil ang kasalanan, walang mabuting idudulot yan sa ating buhay. Ang kasalanan, hindi kanya dadalhin niya sa karya ng Diyos. Ang kasalanan, dadalhin kanya sa lugar ng kaparusahan. At ang kasalanan, kanser yan ang kaluluwa. Kaya habang hindi pa ulang lahat, kailangan na nating isuko ang ating buhay. Forsake all your sin. Repent before it's too late. Isurrender mo ang puso at buhay mo kay Jesus Christ before it's too late. Dahil walang mabuting idudulot ang kasalanan sa atin. Hindi ka dadalhin niya sa karya ng Diyos, kundi ang kasalanan, dadalhin ka niya sa lugar ng kaparusahan. Hindi dinisenyo ng Lord ang puso mo para maging tapunan ng basura ng kasalanan. Amen? Ngayon, pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sabi ng Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ano kailangan gawin? Sumampalataya. Kanino tayo sasampalataya? Kay Jesus Christ. Kaya sabi nga ng Efeso 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nung sumampalataya kayo kay Jesucristo. At hindi ito sa inyong mabubuting gawa. Mga kabataan, si Jesus lang ang tanging makapagliligtas sa inyo. Na sinasabi ng Gawa 4 verse 12, walang sinuman sa mundong ito makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang.